Hello, kumusta? This is Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio at today ang kolokoy na ating re-reviewin ay si Hyper Grand Zord mula sa anime na Madoking Grand Zord. At ito yung OVA na parang final battle nila, The Last Magical War, kung saan ito yung parang main mecha ng bida na pwede mong combinean nung ibang parts nung mga kasamahan niya, pwedeng ilagay dito sa likod niya. Unfortunately, wala ako nung mga mecha na yon kasi ayoko may pagkapunggok kasi bansot yung mga mecha na Grand Zord. Although hinihintay ko yung bagong release ng Moderoid na Madoking Grand Zord na 18 centimeters ang height. Kasi yung mga original mecha nito from Moderoid is 13 centimeters height. So medyo mga punggok, mga bansot. So ayoko ng ganong size. Buti na lang itong kit na ito stands about 18.5 centimeters. So if we are about to ingin mga motor, if we are about to include yung tip ng corona niya na yon, so this will be 18.5 centimeters. So it's just about the average size ng Gundam Master Grade kung ikukumpara natin. So just like this, medyo nagkaroon lang ng advantage dun sa corona niya na yon kasi kung tutusin, mas matangkad pa rin talaga yung Gundam na Master Grade kit. But if we're about to include yung corona niya, so papantay siya konti, di ba? So this both 18 centimeters. So 18.5 and 18 centimeter, 18.5 centimeters also dahil sa corona niya. So napakasimple lang ng kit na to, wala masyado tong ibang specs. Aside sa meron siyang espada, itong gold sword na to na nakasabit dito sa kanyang hilt. Mas prefer kong gamitin tong sword na to kasi gold kagad ang kulay. Ayoko yung may apoy-apoy na sword nito, yung parang may gold effect parts kasi parang ang corny. And yung isa naman white, kulay white na blade, ganito ring size. Parang yun yung deactivated effect niya. Tapos ito yung medyo semi-activated, magiging gold. And then yung fire sword, yun na yung parang pang-finish niya ng kalaban. So doon muna tayo sa mga specs ng kit na to. So ang kit na to, ang dali lang i-build. So kung tatanga-tanga ka pang builder or newbie ka pa, pwede sa ito kasi simple lang siya. Parang ano lang siya, parang no grade. Actually no grade to sa Moderoid. Ang category ng Moderoid dito is a non-grade kit. So kung tanga ka pang builder or hindi ka pa magaling o bago ka pa lang sa industriya ng gunpla building, pwede sa'yo ito pag practicean mo. Although may kamahalan tong kit na to, nabili ko to about 2,600 pesos sa Japanese shop na nagtitinda rin sa Shopee. So murang-mura siya for me. And kung gusto mong mag-build ng mga big kits pero madali lang i-build, hindi complicated gaya ng mga master grade kit, bagay sa'yo to kasi magandang build experience to. At saka ang kulay ng kit na to ay puro pre-painted, so no stickers, wala ka masyadong intindihin na color correcting dito matters kasi lahat na nandito pre-painted. At the same time may magandang color separation. So ang color ng kit na to ay light gray, white, tapos may clear red dito, clear blue dito sa crest, at saka may mga gold pre-painted dito. Tsaka yung eyes niya na to, hindi yan sticker, pre-painted part na yan. So ang galing mukhang Gundam yung itsura nito. Parang ano lang siya, SD Gundam, yung mga super deformed na ginawang amplified. So ang ganda, di ba? Parang ano siya, knight na Gundam. So let's go to the articulation. So yung head niya, it can move, yan, pwedeng tumango, umiling-iling, ganyan. Pwedeng mag-rotate or mag-move lang ng ganyan. Hindi siya makapag-rotate ng 360 kasi
may hindrance dito sa ano niya, sa parang helmet niya. So hindi siya makaikot kasi mahaharangan nung nasa balikat niya. Dito naman sa shoulders, makikita mo ball joint yung connection ng ano dito, ng braso. Tapos merong ball and may mga ball or may socket dun sa may torso niya. So yan, mag-extend na ganyan. Tapos pwede siyang mag-move 360, pwede mag-rotate 360 yan. O, diba? Angas, no? So, no need to worry about dito sa, ano niya, sa shoulder armor kasi hindi naman tatama dito sa may flap dito ng backpack. So, I decided na ito yung gamiting backpack kahit wala namang didikit na mga other parts from Windsart tsaka kay Aqua Beat. Kasi nga, maangas lang, naangasan lang ako sa itsura na ito kahit di ko kakabitan ng mga accessories ng mga other Grand Zord kit. And then dito sa kanyang waist, yan pwede mag-move yan ng side to side. Ball joint din yung part na yan. Tapos pwede may ab crunch siya konting ganon. Tapos ang ganda ng ano niya, para sa akin maganda yung kanyang side skirts. Ayan, mga ball joint yan. May mga magagandang connection ng ball joint dito sa part na to. Tapos ito, yan o, yung sa tagiliran niya dito, pwedeng iangat-angat na pa ganyan. And then yung sa back part niya, may back skirt siya na maangas. So individually moving yung mga skirt armors niya dito. So ganda, di ba? Buhay na buhay yung kanyang side skirt articulation. And then yung dito sa may waist niya or sa may hips, medyo pangit lang kasi ito yung traditional ball joint socket na naman ng mga high grade kits ng Gundam. Parang ganung version din siya. So hindi siya makakapag-split pero ang ganda yan. Medyo mas malawak yung kanyang ano dito, yung movement, yung kanyang leg split, almost okay yung kanyang leg split. Malawak din yung range niya. Pero bakit mo naman pag-i-splitin to, mecha ito, diba? So ganyan lang siya talaga actually. Then pwede mag-kick yan from ganito kataas, kahit na nag-a-adjust kagad yung side skirt. So ang galing, diba? Pero medyo loose ang kanyang ball joints in fairness. So okay, no? Pero pangit to ayoko ng ganito ka-loose kasi yan tingnan mo, bumabaksak agad. So dapat to medyo hihigpitan ko. Alagyan ko ng pampahigpit konti. Pero at least maganda yun kasi hindi siya magpe-pressure dun sa hip joints dito. So no risk for cutting it in half or breaking it in half, di ba? Kasi naglalaro ng maayos yung kanyang hip joint. So yung knees nito, yan, medyo malaki ang range ng kanyang bend. Ayan, mabibend mo pa yun dito meron pa siyang double bend knees yan. Tapos yung sa paa niya, medyo din, may mga swivel side to side, gano'n. Pwede mag-move gano'n. Pero ingat lang kasi medyo maluwag yung joint dito ng ng ankle niya. Anyway, no problem tayo sa articulation nito. Maganda, naglalaro ng maayos yung kanyang articulation. Medyo may kaluwagan nga lang. Ang cons lang nito is the more you play with the articulation, lalo yung mga ball joint, the more nabibilis yung pagluwag ng kanilang pagkaka-fit. So ang remedy nito is better higpitan mo yung joint pag nagkaroon ng ganong issue. What do I mean higpitan is lagyan mo ng pampakapal yung ball joint para magsikip-sikip pa rin yung kanyang connection, di ba? Medyo medyo naglalaro talaga siya pero at least maganda. Hindi siya yung stiff na parang tuod lang, di ba? So again, pinalitan ko yung kamay niyan into Dahlin hand decals kasi gusto ko yung Dahlin hand decals. So kaya naman niyang i-grip yung espada. So if I want to
Ayan, yung papahawak ko yung kanyang espada dito. So, magigrip naman niya. And it can even do poses like this. So, yun, hindi nalalaglag yung sword to. Ganda, di ba? So, matibay yung Dahlin hands. Ganda yung Dahlin hands. So, pwede siya mag-pose ng ganyan. So, ayan. Ganda yung Dahlin hands talaga for me. Gusto ko yung quality ng Dahlin hands. By the way, yung kanyang forearm pala, makita ko na din bago ko makalimutan is merong extra extra movement doon. Pwedeng mag-rotate yung forearm niya. And pwede rin tayong mag-rotate dito banda sa may upper arm. So maraming points of articulation yung arms nito. So ang ganda, gusto ko kasi nga magandang i-post ito. Tapos, ang kanyang sword ay pwede mong ikabit dito sa meron siyang hilt dito. Ayan, meron siyang scabbard. Kung mga yung scabbard niya maliit. Parang i-clip mo lang yung espada niyang ganun. Medyo i-slide mong ganun. Or ipakagat mo na lang siya pag ganito. Yan. Ay, nakakalas. Medyo medyo maluwag lang talaga yung niya. Yung mga points of articulation dito. So, medyo alalay lang tayo. So, ayan. Ayun. So, ayan. Ikabit na natin yung espada dun sa kanyang parang scabbard clip. At, ayan. Pwede na siyang ibaba pa ganyan. Diba? Okay. So, ito si Hyper Grand Sword from the anime Madoking Grand Sword The Last Magical War. At, again, ang kit na ito, ang pros ay ang ganda ng articulation. Hindi masiskip ang joints. Masarap siya laruin. Pwede siyang startan or pag-practicean ng mga hindi pa masyadong gamay sa gunpla kasi ito ay beginner-friendly kit para sa akin. So, you can build this kit sa loob ng 1 oras. Kasi ang dali lang. As in, ang dali lang ng buuin. Hindi siya complicated. And napaka gaan. Ang kit na to ay magaan. Hindi siya mabigat. Mukha lang siyang bulky kasi nga yung design niya is buff mo, so parang ang bigat niya tingnan pero magaan siya kasi wala siya masyadong inner frame parts. Puro lang yan, puro hollow yung laman niya. And cons lang nito is yung kung ikaw mahilig sa panel line, wala siyang wala siyang opportunity for panel line kasi puro rounded shape yung kanyang mga parte. Siguro ito lang pwede mong pintahan kung gusto mong pintahan, pero kung panel line ang pag-uusapan, hindi siya perfect for panel lining. So yun lang ang pangit dito. And the price is medyo pricey, pero nabili ko to 2,600 kasi ng mga around 3,000 pesos to, pero nabili ko ng 2,600, so mura na siya for me. Okay, so thank you very much for watching this review of Hyper Grand Sword from Modoroid sa anime na Madoking Grand Sword The Last Magical War. Goodbye, God bless, take care, masalama, auf Wiedersehen, paalam sa inyong lahat.